Ay, Gising pa ba? gising na gising pa. Ay, Hello. sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Marahil po, kung titingnan natin, sa buhay ng sanlibutan, ang oras maiksi. Kaya nga, minsan sinasabi natin, wala akong time pagpunta ng mundo yan. Pero, kung aralin natin, pare-parehas tayo may 24 hours na kinakailangan i-manage natin. Halimbawa, linggo, meron tayong 24 hours i-manage natin para makapunta ng templo. Kinakailangan matuto tayong gamitin yung 24 hours kung paano natin siya pagbabahagi rin na magagawa natin yung kalooban ng Diyos. Ngayon po, meron tayong sitas. Ang una po, tungkol doon sa talinhaga sa 10 dalaga. Nang nakalagay, silang 10 ay pare-parehas dalaga, meron silang kani-kanilang ilawan. Ano po ang pinagkaiba ng dalawa? Yung 5 matatalino at 5 mangmang. Ang 5 mangmang ay wala silang preparasyon o inilaan na langis na gagamitin sa pagsalubong doon sa nobyo o yung lalaki na ikakasal. Samantalang yung iba naman ay preparado sila, kumbaga, meron na silang langis sa ilawan, meron pang reserba. Ngayon, ilalagay natin sa totoong buhay. Tayo po ay maihahambing doon sa 10 dalaga. Na lahat naman tayo ay naghahanda sa pagdating ng ating dakilang Panginoon. Lahat naman tayo ay umaasam na tatanggap tayo ng biyaya ng Diyos o kaya regalo ng Diyos sa bawat isa. Walang iba ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Ito na po yung paghahanda natin. Pero, habang nag-aantay tayo, hindi baga yung mga dalaga ay nakatulog. Ipalagay natin na lahat tayo ay gagaan ng kamatayan. Pero, sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, may sisigaw, dumating na ang nobyong lalaki o ang lalaking ikakasal. Sa madaling salita, tayo pong mga tao, lahat tayo ay magbabangon. Lahat tayo ay sasalubong doon sa kasintahang lalaki. Ngayon, nung ginising na, yung 5 na matatalino, nagkulang sila sa langis. Kumbaga, samantalang yung mga matatalino, maliban dun sa langis na laman ng ilawan, meron pa silang reserbang dala-dala. Ngayon, kumbaga, dumating yung panahon na yung mga mangmang, yung 5 dalagang mangmang, samantalang sila'y nandun sa pamilihan. Habang hinahanap nila na makabili sila ng langis, pagbalik nila, sarado na yung pintuan.
paano po natin mauunawaan o mailalagay sa totoong buhay ang mensahe ng sitas na ito? Na kung aaralin natin mga kapatid, lahat tayo ay sasalubong sa ating dakilang Panginoon. Lahat tayo ay katulad ng isang ilawan na nagliliwanag sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Kumbaga tumatanglaw tayo ng mga gawang mabuti dahil bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Pero kung pag-aaralan po natin, sa paghahandang yaon, mayroon pa tayong dapat na paghandaan. Walang iba yung papagdingasin natin ang ating ilawan hanggang sa lubusan tayong makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Ngayon po, kung aaralin natin mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsasalubong na yan, minsan, kumbaga sa sobrang excitement na sasalubong tayo, dapat pala, meron tayong preparasyon o paghahanda ng gugugulin o gagamiting langis. Paano natin mahahanap yan? Habang tayo nabubuhay pa dito sa ibabaw ng sanglibutan. Wala pong iba na habang nandito tayo sa ibabaw ng sanglibutan, mula nang tanggapin natin sa ating sarili na tayo'y isubok natin ang ating mga buhay, humingi tayo ng tawad sa Kanya, napasakop tayo sa Kanya, at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, o kaya nag-surrender tayo. Ito na po yung pagkakataon para gamitin ng Diyos ang ating sarili upang magbunga sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Kaya po, sa paggawa natin ng mga bagay, o pagtulong natin sa ating kapwa, nagbibigay tayo ng limos, ito ay mabuting gawa. Tumutulong tayo sa ating kapwa na walang katumbas na ganti para makabalik yung tulong na ibinigay sa atin o ibinigay natin para sa kanila. Kumbaga, ito na po yung tinatawag na kayamanan sa langit na ating iniimpok. Inuunti-unti natin yung mga gawang mabuti na ibinibigay natin sa ating kapwa. Nag-iipon na po tayo nito ng langis. Ito po yung magagamit natin para masiguro natin sa ating sarili na kung sakaling dumating man ang ating dakilang Panginoon, hindi lang yung excitement para makita siya ang ating masilayan, kundi masiguro natin, magkaroon tayo ng assurance na kapag habang bukas pa ang pintuan, hindi natin magugugol ang ating sarili para maghanap pa. O saka na tayo kikilos na gumawa ng mabuti samantalang nandun na, binubuksan na para makapasok tayo. Pero dahil sa kaabalahan, hindi natin nagawa na makapasok dahil doon pa lang tayo magsisimula na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya po, dito, itinuturo sa atin na habang nabubuhay pa tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan, papagdingasin na natin ang ilawan. At habang ginaganap natin ang tungkulin natin sa ating kapwa, na ibigin sila, pakitunguhan sila ng kabutihan, magtabi na tayo ng kaunting langis na siya'y magagamit naman natin doon sa ikalawang buhay. Walang iba yung bunga ng ating pananalig sa Diyos na sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, nagdiningas tayo o nagliliwanag tayo tulad sa isang ilaw para sa kanila sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. At magtatabi naman tayo ng reserbang langis para sa hinaharap na kung sakali man dumating man ang araw ng paghuhukom, makapagpatuloy pa tayo na hindi lamang dahil sa
sobrang, kumbaga, hindi lang yung makita ang ating dakilang Panginoon, kundi ma-sure natin o masiguro natin sa ating sarili na tunay nga tayo magtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Kaya yan po ang pinakaparaan. Dahil po, kung pag-aralan natin, yung 5 marurunong, may reserba na sila. May laman na yung langis, mayroon para silang reserba. Paano natin magagawa ang reserba habang nabubuhay pa tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan? Walang iba, huwag nating sasayangin yung 24 oras na ibinigay sa atin. Kapag may kapwa tayong lumapit sa atin, huwag nating tatanggihan na tulungan sila. Ibahagi natin sa kanila kung ano yung mga bagay na tinanggap natin upang sa ganon, makalikom tayo, makabuo tayo ng reserbang langis na siya gagamitin natin hanggang sa makapasok tayo doon sa paghahari ng Diyos. Hindi katulad ng mga mangmang na 5 dalaga na kumbaga pabanjing-banjing paisi-isi dahil ang akala nila, hindi pa naman babalik ang kasintahang lalaki. Kung kailang dipit na sa panahon, kaya kung tingnan mo, ang mga tao ngayon, mula ng kabataan, naubos na ang oras sa pag-aaral. Pagkatapos ng mag-aral ng 18 taon, mula daycare, kindergarten, hanggang makatapos ng college, nag-produce nga ng napakaraming estudyante, pero pagdating ng pagkatapos ng college, ano ang kasunod? Mahirap pang nakapasok ng trabaho. Ang kalalabasan niyan, employee. Pagkatapos nung makapasok na sa trabaho, hanggang sa umabot sa tamang edad o gulang, hanggang sa retirement, nagugol lahat sa pagtatrabaho. Pagkatapos ng retirement, doon na siya mag-uumpisa tumulong sa kapwa. Diyan po natin maihambing yung 5 dalaga na dapat sana sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, kahit naubos yung oras natin sa trabaho, hindi po dapat nating kaliligtaan ang tumulong sa ating mga kapwa. Para hindi tayo magtulad na kung papaanong nakatapos na ng pagtatrabaho, kung kailan nag-retire na, saka na bibigyan ng kasiyahan ng sarili. Paano po pa magagawa? Kung uugod-ugod na, hindi na halimbawa, nung kabataan pa, hindi natin nagamit na makalipad man lamang sa ibang bansa. Pero meron nga akong nakilala niya, principal ngayon. Alam mo pong ginagawa? 3 years from now, nagbubuk na sa mga airport. Ang presyo ng paglipad sa ibang bansa, mura lang. Minsan nakakakuha sa 3,000, 4,000. Tapos, mayroon siyang 3 araw doon. Ang ginagawa niya, ma-experience niya lang yung pamumuhay doon sa ibang bansa. Wala naman siyang gagawin. Kumbaga, habang kabataan ka, yung sarili niya, pinasasaya niya na. At tumutulong kasi sa iba. Unlike na kung kailan tumanda na, nung mag-retire na, saka na tutulong sa kapwa. Dapat po, dito, tinuturuan tayo na habang binibigyan tayo ng buhay, mag-umpisa na po tayo unti-unting mag-ipon ng langis. Yan po yung iniipon natin na kayamanan sa langit. Yung mabubuting gawa na ipinapakita natin sa ating kapwa, pero hindi natin dapat na ipinagmamalaki. Kundi, isinishare natin yung blessing, ibinabahagi natin sa ating kapwa. Pagka minsan may naradaanan tayo dyan, nakabukas ang palad ng humihingi ng limos. Dahil nga, sakto lang yung sweldo, parang ini-ignore natin, binabaliwala natin.
Pero yun pala, hindi natin namamalayan, malay mo, nagkatawang tao lang yun, anghel pala yun ng Diyos. Ipinagkait natin yung kahilingan niya na dapat sana'y maibsan ang kanilang kahirapan, kung siya may nagugutom o nauuhaw, pero ipinagkait natin. Kaya po, habang nasa kabataan pa tayong o stage pa na bata pa tayo, pasalamat yung mga kabataan ngayon na maaga pa nakilala ng si Kristo. Maaga pa natuto ng gumawa ng kabutihan sa kapwa. Kaya darating man ang panahon, nakakapag-ipon na rin sila ng reserbang langis para sa pagsalubong sa ating dakilang Panginoon. Kaya mapalad yung mga kabataan ngayon na ginabayan ng magulang hanggang sa matuto na maglingkod sa kapwa, tumulong sa kapwa, at magbigay ng oras para sa kapwa. Pasalamat tayo dahil nilulat tayo ng ating mga magulang upang ang ating kapwa ay huwag nating babaliwalain sapagkat sila po ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil anumang ginawa natin sa ating kapwa, sabi ng ating dakilang Panginoon, ginawa ninyo sa atin. Kaya po, kung titingnan natin, dalawang bahagi lang ang kalagayan ng tao. Isa, yung pinasisiguro, yung sarili nila, at yung isa, walang pakialam sa paniniguro sa kanilang sarili. Yan ang kailangan i-sure natin sa ating sarili. Yung kaligtasan bang sinasabi natin, papunta pa talaga yung sa buhay na walang hanggan? O kaligtasan lang upang hindi tayo mapahamak sa pang-araw-araw? Kasi marami po ang sinasabing kaligtasan. Halimbawa, dadaan ka sa isang operasyon sa doktor, yung maisalba yung buhay natin, kaligtasan na po yun. Yung lumakad tayo, makabalik ulit tayo sa ating tahanan, kaligtasan din yun. Yung hindi tayo mapahamak sa ating mga pang-araw-araw, bagamat delikado ang ating trabaho, ang ating pang-araw-araw na pamumuhay, kaligtasan na po yun. Ang pinakamahalaga po dito, maniguro tayo doon sa tunay na kaligtasan na iyan ay tinanggap natin mula ng isuko natin ang ating mga sarili sa ating dakilang Panginoon at napasakop tayo sa Kanya. At sa pamamagitan po nun, yung pinag-aralan natin kanila, yung biyaya na minsan lamang dumating sa atin, niligtas tayo ng Diyos at binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay, nakasama siya, na gumagawa na tayo ng kabutihan. Yun na yung mga bunga o resulta ng ating pagpapasakop sa Diyos, yung mga mabubuting gawa. Ito na po yung resulta na maaga tayong nag-stay, namulat, natuto, hinarap natin ng katotohanan, at nakipamayan tayo dito sa ibabaw ng lupa na sumasang-ayon-ayon sa kalooban ng Diyos na tumulong sa ating mga kapwa. Kaya po, kung titingnan natin, wala nang pagkakataon pa upang maghanap pa ng langis kung tayo'y nandoon na sa kabilang buhay. Kaya habang may buhay pa tayo, ito yung pagkakataon na gumawa tayo ng sarili nating gagamiting langis doon sa ikalawang buhay. Hindi yung kung kailan pagkatapos na mamatay, saka na magsisikap na gumawa ng kabutihan sa kapwa. Kundi habang tayo'y humihinga pa, nagpapatuloy pa ng buhay, gawin natin ang higit na nakabubuti na ayon sa kalooban ng Diyos, ang mahabag tayo sa ating kapwa at tulungan natin sila sa kanilang mga pagiging hikahos o mapagkailangan, sapagkat ito po yung langis na iniipon natin habang nabubuhay pa tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya po sabi dito sa ikalawang aralin, himayin po natin to. Kaya nga mga kapatid,
ipinamamanhid ko sa inyo. Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-ayon sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Hindi baga palagi tayong dumadako ng templo o kaya mga simbahan. Kinakailangan yung tatlo na yan na sangkap ng ating katawan, kaluluwa, espiritu, at katawan, yan po ay iisa ang gawain sa araw ng pagsamba. Anong sabi dito? Ipinamalik ni Apostol Pablo, alang-alang na lang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan. Ibig sabihin, yung ating katawan na ito, nandiyan yung espiritu, yung kaluluwa natin, iharap natin sa Diyos na isang haing buhay. Active. Na kumbaga, kung araw, oras ng awitin, nakikisama sa awitin, oras ng Ebanghelyo, nakikinig ng Ebanghelyo, oras ng panalangin, nakikisama sa panalangin. Ibig sabihin, yung focus ng atensyon natin, nandun lang sa pagsamba. Para ano pag iniwan natin ang ating tahanan, pumunta tayo ng templo, para magsamba, pagkatapos, wala naman tayo sa loob ng templo. Nasaan yung paghahain ng buhay o buhay sa harapan ng Diyos? Ano pa? Banal. Nakapaglinis ba tayo ng ating kalooban? Nakapaghingi ba tayo ng tawad sa Diyos nung pumunta tayo sa templo? O dumako lang tayo ng templo, nakisama lang sa panalangin, pagkatapos pagdating sa Ebanghelyo, wala naman tayong natutunan. Wala tayong bitbit sa pag-uwi. Hindi tayo nakahingi ng tawad. Useless yung pagpunta natin sa araw ng pagsamba. Ano pa? Nakaaya-aya sa Diyos. Naging magiliw ba ang Diyos sa atin? Yung ating bang sarili, nagalak ba ang Diyos sa ginawa natin? Tayo ba ay naging karapat-dapat, naging kaaya-aya sa paningin ng Diyos noong araw ng pagsamba? Totoo, iba-iba ang tungkulin natin. Bilang tayo sangkap ng iglesia, mayroong biyaya para umawit sa pangangaral, iba-iba po. Pero po, gumana ba? Nagampanan ba natin yung tungkulin ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Kaya po, dito ay tinuturo ni Apostol Pablo na ang katampatang pagsamba, yung karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos, dapat nakikita sa bawat isa sa atin kung ano ba ang nagiging o ginagawa natin kapag dumadako tayo ng templo. Naging karapat-dapat ba tayo sa paningin ng Diyos? Sabi nito, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Totoo po, nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan. Nandyan yung mga pagkakasala, karumihan, kasakiman, at kung ano-ano pa mga bagay na masasama. Kinakailangan huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. Kundi, sabi dito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pag-iisip. Sisikapin natin, hanapin yung kapakipakinabang na alam natin ang magbibenepisyo yung ating nag-iisang kaluluwa. Sa pamamagitan ng yung pagpili ng mga mabubuti na kaaya-aya sa Diyos. Dito po ang nararapat natin pagsikapan. Dahil sa totoo lang po, halimbawa, kagaya ngayon, at nasa advanced technology na tayo, kung aralin natin, pinagsama-sama na sa isang kagamitan o cellphone ang lahat ng mga bagay. Kumpleto na yan dahil sa mga application. Ano-anong nariyan? Dati noon, ang relo, nilalagay dito sa may braso. Yung cellphone may relo na.
yung kalendaryo na dati noon tuwing Pasko o tuwing December, nagpapa-imprinta, ibinibigay sa binibigay ng mga may tindahan. Yung cellphone meron na rin kalendaryo. May calculator pa. At kung ano-ano pa mga application dyan, pati komunikasyon sa iba. Kumpleto na lahat yan. Dapat, pakikinabangin natin yan sa mga bagay na ikabubuti. Totoo, sa sanlibutan yan. Pero gamitin natin komunikasyon sa ating kapwa. Magkaroon tayo ng ugnayan sa ating kapwa. Pero anong ginagamit? Halimbawa na lang sa Facebook. Okay lang mag-scroll ka dyan. Pero kung halimbawa, yung kapatid mo na may utang sa'yo, minsan ito sa Facebook, hindi ba parang ang mangyayari niyan, yung problema ng dalawa lang tao, pinasikat na sa lahat. Kaya po kung titingnan natin, dapat po pagpupusan natin yung ating sarili na dapat po kung ano lang yung mga mabubuti na ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, mag-iba kayo ng pag-iisip. Dapat po yung kapag-ipakinabang lang na alam natin kung yan ba ay ikabubuti o ikasisira ng ating mga sarili. Sabi nito, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili na totoong matayon kaysa nararapat niyang isipin. Kundi mag-isip na may kahinahungan ayon sa kasapatan ng pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Totoo po, meron tayong tinatawag na pananampalataya. Pero yung kasukatan noon, hindi po siya pare-parehas ng level. Kaya kung ano lang yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ipagpasalamat na po natin yan. Sabi niya, kung ano lang yung level, huwag hihigit doon. Sabi niya, huwag mag-isip sa kanyang sarili na tuong matayog sa nararapat niyang isipin. Na ang level lang naman o sitwasyon niya, halimbawa, dito sa templo, member lang tayo, pero ang ginagawa natin, talo pa natin yung Pangulo, ibig sabihin yan, nag-iisip na tayo ng mas mataas na level na hindi naman mararapat na isipin. Kaya kung ano lang yung tungkulin natin, doon lang tayo lumugar. Yun lang po ang dapat natin gawin. Kahit yan po ay ipinahayag ni Apostol Pablo na siyang magiging gabay sa ating paglilingkod sa Diyos. Sabi pa po dito, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Totoo po. Halimbawa, dito sa grupo natin, iba ang tungkulin ng Pangulo, iba ang tungkulin ng tagapamahayan, iba man naman ang tungkulin ng Guardia Templo, iba naman ang tumutulong sa may karamdaman. Kaya po, kung halimbawa, hindi natin yung trabaho ng iba, igalang natin, irespeto natin yung iba. Magturingan tayong magkakapatid sapagkat tayo ay isang bahagi ng tinatawag na katawan na dapat pare-parehas tayo nagpapangsyon para lang gumana yung katawan. Ano ba po sabi dito? Ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Ibig sabihin yung ugnayan po ng bawat isa. Yan po ay interconnected. Nararamdaman yung pagmamahal ng isa sa isa at yung pangangailangan ng isa na meron naman ng isang maitutulong ibinabahagi sa isa. Ibig sabihin, lahat sila ay nagtuturingan, magkakapatid, nagtutuwang o kaya nagbabahaginan ng kanilang sariling kalooban upang magkaroon lang ng function ang isang katawan. At yamang may mga kaloob na magkakaiba-iba ayon sa biyaya na binigay sa atin. Kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Halimbawa, kung tayo po
Ang ibiyaya na ipinagkalog sa atin ng hula o kaya mangaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Kung hanggang saan ang antas ng ating pagkaunawa na ipinagkalog sa atin ng Diyos, ibahagi natin yun. Na kung ang salita ng Diyos sa isang tao, mahirap siyang unawain kapag binabasa, lalong-lalo na yung version ng Biblia. Halimbawa, itong binabasa natin, King James Version. Doon sa mga tao na hindi naman palabasa ng kasulatan, mahirap po siyang unawain. Kaya po, kung ang kasulatan ng tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos, kaya niyang himay-himayin upang sa ganun, ang salita ng Diyos para yung pagkain na kumbaga, halimbawa, ang menu ngayon manok. Alam natin kung paano siya lulutuin, kung paano siya palalambutin, at kung paano siya ihahain, na kumbaga, yung tatanggap ng salita ng Diyos, wala na siyang ibang gagawin, kundi ngunguyain na lang, tinanggalan na ng buto. Kumbaga, hindi na mahirap lulutin yung aral na ipinapahayag sapagkat kumbaga, ipinaliwanag na sa magaan na mga ginagamit na pangungusap o mga termino upang madali po siyang ma-absorb ng ating mga tainga. Maidaling maikintal sa ating pag-iisip at maisulat yan sa ating mga puso. Yun ang magiging pinagkakautosan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano pang sabi dito? O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Halimbawa, ang tungkulin lang natin ordinary member. May pangsyon pa rin siya. Yan ang ministeryo natin. Yan ang nakatakda sa atin. Kung nagtuturo, gamitin natin ng buong husay yung pagtuturo, ibahagi natin sa ating kapwa yung lahat ng karunungan na ipinagkalog sa bawat isa. Sapagkat pagamat hindi pantay-pantay ang ibinigay na unawa sa bawat isa sa atin, pero napupunuan ng isa ang pangangailangan ng isa. Sapagkat yung pinagkalooban ng mas malawak na pagkaunawa, naiintindihan niya yung mga malalalim na termino o mga malalalim na bagay ng Diyos. Paano natin mayugay halimbawa yung kaligtasan? At alam lang natin, sapat kayong maligtas tayo sa maghapon, okay na. Pero anong sabi ng ating nakilang Panginoon? Kung kayo'y nagsisiasa lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakahabag-habag. Ano pong ibig sabihin yan? Halimbawa, ang inaasahan lang natin kaligtasan, yung makarating tayo doon sa hanggang dulo ng ating buhay na hindi tayo mapahamak. Kung hanggang doon lamang dito sa ibabaw ng sanglibutan lang, kahabag-habag tayo. Dahil hindi natin hinandaan yung in the future. Yung pagkatapos na namatay tayo, may kasunod pa pala. Yung tinatawag na buhay na walang hanggan, hindi natin yung napaghandaan. Kaya po, kinakailangan ang preparasyon ng ating mga ginagawa, hindi lang yung hanggang kamatayan, kundi pagkatapos ng kamatayan, meron pa tayong pinaghahandaan. Na walang iba, yung regalo ng Diyos sa lahat ng mga nagsisiibig sa Kanya. Ito yung tinatawag na buhay na walang hanggang kasama ng Diyos. Sapagkat lahat po ng tao tatanggap ng buhay na walang hanggan. Lamang doon ang iba sa paghihirap sa dagat-dagatang apoy na hindi namamatay. Kung ang apoy hindi namamatay, di siyempre dadanasin din ng isang tao, wala rin kamatayan ang kanyang buhay. Para habang buhay din siyang maghihirap. At doon naman sa piling ng Diyos, yun naman yung tinatawag na kaluwalhatian. Na doon, wala nang iyak, wala nang mga paglumbay, kalungkutan, karamdaman, hinagpis, o mga ano-ano pa bang bagay na nararanasan natin sa mga oras na ito. Hindi na tayo doon naantukin, hindi na tayo doon magkakaroon ng karamdaman o kabigatan man sa buhay, sapagkat Diyos na mismo ang papawi ng mga luha ng bawat isa sa atin. Kaya po,
kung saan yung tungkulin na ipinagkalog sa atin. Kung ministeryo, gampanan natin yung ministeryo. Ano ba, ordinary member, tagahawak ka lang ng bandera. O kaya, kahit na tagaligpit ka lang dyan o tagaluto, okay na yan. Ang mahalaga yung ministeryo natin, ginampanan natin para pa rin doon sa pagkakapatiran o tinatawag na katawan. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral, ang namimigay ay magbigay ng magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang nahabag ay magsaya. Sabi dito, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Halimbawa, gusto natin matuto. Para balang araw, pwede rin tayo maging ibanghilista. Pwede rin tayong magbahagi sa pag-uwi natin sa ating mga tahanan. Aralin natin ng husto. Pero, hindi natin yan magagawa na mag-isa lang. Kinakailangan natin ng Espiritu Santo sapagkat ang pinag-aaralan natin ay walang hanggan. Ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Kaya ang kailangan natin yan, yung patnubay din ng Espiritong walang hanggan. Yung Espiritu Santo. Kaya, kapag kasama natin siya, makapag-aaral tayo ng tunay. Sabi dito, ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Halimbawa, kagaya nito, ang kaya lang natin gawin maghulog yan, dapat po maganda yung loob na nagbibigay kayo, hindi yung napipilitan. Kasi po, kaya tayo nagbibigay dito para sa kaganda o mapaganda yung templo. Magkaroon ng pagsulong. Kumbaga, halimbawa, hindi tayo satisfied na ganyan lang yung kalagayan ng templo. Baka in the future, malay natin, magkabuo tayo ng isang templong konkreto dahil lamang sa pagbibigay. Ano pang sabi dito? Ang nagpupuno ay magsikap. Halimbawa, leader tayo. Kinakailangan, yung pagganap natin, may pagsisikap kung ano ba yung improvement na ikasutulong ikakaganda ng grupo. Kung ano ba ang direksyon ng nitong templong ito. Para saan ba? Malay mo, meron palang plano na makatulong din sa mga taong nasa labas. Hindi lang para sa ikalago ng templo. Hindi, nagbigay pa ng mga donasyon sa labas at nakatulong sa kanila. Kaya po, may pagsisikap po dapat ang nangunguna sa templo. Sabi, ang nahahabag ay magsaya. Totoo po, lahat naman siguro tayong mahabagin. Pero kinakailangan may kasayahan yung paghabag natin sa kapwa. Hindi yung pakitang tao lang yung habag na parang ginagawa natin na nahabag lang tayo sa kapwa kapag may taong nanonood sa atin. Kundi dapat may kasayahan. Mula sa puso yung ating mga ginagawa. Sabi dito, sa panghuli, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Ito po, ang pag-ibig ay isa na yung kabuuan ng kautusan. Sapagkat sinasabi nung una, ibigin mo sa unang 4 na 10 kautusan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas, ng buong pag-iisip at ng buong kaluluwa. At ang huling 6 na kautusan, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Na dapat lang yan ay ginaganap natin, wala pong halong kaplastikan o pagpapaimbabaw. Na kumbaga, mabuti lang tayo sa harap, pagtalikod, naninira naman tayo sa ating kapwa. Dapat po, magpakatotoo po tayo sa ating kapwa. Umarap man o tumalikod, pantay ang pagtingin natin sa ating kapwa. Sabi dito, kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Hindi naman ibig sabihin na dito magkaroon ng dalawang bahagi. Mabuti kami, kayo ang masama. Kundi, pagtulong-tulungan natin na hanapin yung mabuti, doon tayo sumanib. At yung masama ay kapuutan natin. Ayaw
ayaw nating maging masama tayo. Siyempre, ayaw din natin yung kapwa nating mapasama. Kaya, magtulungan tayo, magturigan magkakapatid, magpahalagaan sa bawat isa upang maabot natin kung ano ang nais ng Diyos na kung saan ang direksyon ng ating samahan na ito upang tayong lahat na subok, nakaharap sa Diyos na tayo'y tatanggap pare-parehas ng buhay na walang hanggan at doon ang direksyon natin sa kanyang kaluwalhatian. Siguro po, hanggang dyan na lang ang pakikibahagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos at anuman po ang ating mga kahilingan sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Kanya at ipagkakalog niya sa pamamagitan ng ating pananalig o pananampalataya ang lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang kalooban. Salamat at isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Hindi po. Mapalad ngayong araw na ito sa ating pagsama-sama na Diyos amang maawain kaligayahang walang maliw sambahin natin walang hangganan ang Diyos Ama sa kalangitan sa Kanya tayo'y pasalamat nang tumanggap siya sa atin ang ligaya dakilang Espiritu Santo ilaw ka liwanag sa tao ilawan nawa ang puso ko upang kami amay malayo sa'yo pagmamahal mo naway lubusin pagkat ikaw ang Ama namin, pananalig namin iyong dinggin